DeJounte Murray, Buddy Hield at Luka Doncic yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Lakers maaari daw makuha sila DeJounte Murray at Buddy Hield gamit ang dalawang blockbuster mock trade na ito. Para nga sa unang trade, ay makukuha daw ng Lakers itong si DeJounte Murray. Habang makukuha naman ng Atlanta Hawks sila Austin Reeves at ang 2029 first round pick lottery protected. At sa pangalawang trade naman mga idol, ay makukuha naman ng Lakers si Buddy Hield. At makukuha naman ng Indiana Pacers itong sila Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang 2025 second round pick. Yan nga daw mga idol ang dalawang trade na maaaring gawin ng Lakers. Na para nga sa Atlanta Hawks, bagamat hindi daw all-star itong si Austin Reeves, ay tamang-tama lang daw itong kasama ni Trae Young kapalit ni DeJounte Murray. Maaari na nga daw ang Atlanta Hawks na mag-rebuild sa pangunguna nila Trae Young at Austin Reeves. Lalo at nag-a-average lang naman ito ngayong season ng 15 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Habang nasa 34% naman ang 3-point shot nito ngayong season. At isa pa ay makukuha din daw ng Atlanta Hawks ang 2029 first round pick ng Lakers. Na isa nga daw itong mahalagang asset sa kanilang future. Lalo at itong si LeBron ay retire na raw sa mga taon na yan. At ito namang si Anthony Davis ay nasa padulo na ng kanyang career. Kaya panigurado daw na mahina ang kupunan ng Lakers sa taon na yan. At babagsak nga sila sa mga lottery teams na hindi makakapasok ng playoffs. Samantalang para naman sa Indiana Pacers, ay solid daw ang mga players na makukuha nilang kapalit ni Buddy Hield. Lalo na daw itong si Rui Hachimura na isang young and talented forward. Sakto nga daw ito sa long-term development na gusto mabuo ng Indiana Pacers sa kanilang future. Lalo at patuloy pa nga daw na nag-i-improve itong si Rui Hachimura. Na ngayong season nga ay nag-a-average ito ng 11 points at 3 rebounds. Samantalang magbibigay naman daw sa kanila itong si Gabe Vincent ng additional depth sa kanilang point guard position. Makakasama niya nga dito si Tyrese Haliburton. At isa pa ay makakakuha din sila ng isang second round pick na dagdag sa kanilang asset. Para naman sa Lakers ay wala daw duda na sila ang nanalo kung sakali sa trade na ito. Kahit pinakawalan pa ng Lakers ang dalawa nilang talented young players at isang mahalagang first round pick, ay solid naman daw ang nakuhang mga kapalit ng Lakers. Lalo na itong si DeJounte Murray na magdadala daw ng dynamic na skill set. Lalo na sa kanyang depensa, speed, playmaking at athleticism. Kaya ito daw ang ideal fit na player para sa Lakers, na ngayong season ay nag-a-average ito ng 20 points, 4 rebounds, 4 assists at 1 steal per game. Habang makukuha din ng Lakers ang sagot sa kanilang problema pagdating sa kanilang opensa. At ito nga ay si Buddy Hield na isang maaasahang sharpshooter. Na perfect nga daw itong kasama nila LeBron at Davis para sa kanilang spacing. Babagay nga daw ito sa playing style ni LeBron na mahusay humanap ng mga open teammates. Kaya panigurado na maraming 3-pointers ang magagawa ni Buddy Hield kapag ito ay tuluyang napunta sa Lakers. Na nag-a-average nga ito ng 12 points per game. Kaya asahan daw natin na ang Lakers ang paboritong manalo ng NBA title ngayong season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kana DeJounte Murray at Buddy Hield para sa Lakers? Samantalang mapapalaban naman bukas ang Lakers sa Dallas Mavericks. Paano ba naman mga idol ay upgraded na ang status ni Luka Doncic sa questionable? Ibig sabihin pwede maglaro o hindi na game time decision pa nga ito, depende pa mga idol. Pero malaki ang chance na maglaro na ito lalo at 3 games na nga ang nakakaligtaan ni Luka Doncic dahil sa ankle injury. Pero mga idol, kahit wala itong si Luka sa kanilang kupunan, ay nanalo nga sila ng 2 sa huling 3 laro ng kanilang kupunan. Tinalo lang naman nila ang New York Knicks at ang New Orleans Pelicans dahil dito kay Kyrie Irving. Kaya isipin nyo na lang kapag bumalik na nga si Luka laban sa Los Angeles Lakers, ay napakatindi panigurado ng opensa ng Dallas Mavericks, na sa paghaharap nga ng Lakers at Dallas ngayong season ay hindi pa nananalo ang Lakers dito. At dahil na nga rin ito kana Luka Doncic at Kyrie Irving. Kaya ito yung kailangan na malimitahan ng Lakers bukas, lalo na kung maglalaro na itong si Luka Doncic. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Magawa kaya ng Lakers na manalo laban sa Dallas Mavericks? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.